isang batang nagngangalang Matthew. Siya ay binigyan ng takdang aralin ng kanilang guro tungkol sa 7 sakramento. Wala siyang alam sa mga sakramento kaya naisip niyang pumunta sa simbahan upang magtanong sa kanyang kaibigang pura-paruko. Father! Ano yun, Matthew? Kasi po, Father, binigyan po kami ng aming guro na isang takdang aralin tungkol sa 7 sakramento. Yun na pala. Sige, magsimula muna tayo kung ano ba talaga ang sakramento. Ang sakramento ay isang banal na simbolo na itinatag ni Jesucristo upang magbigay sa atin ng grasya. Aha! Ito pala ay isang banal na simbolo. Oo, Matthew. Ang unang sakramento ay ang sakramento ng binyag. Ang sakramento ng pagbibinyag ay dito nagiging ganap na Kristiyano ang isang tao at napapawi sa kanya ang dungis ng kasalanang orihinal. Ngayon, alam ko na kung bakit ako bininyagan ni Mami at Daddy. Ang ikalawang sakramento ay ang sakramento ng komunyon. Ang sakramento ng komunyon ay ang pagtanggap sa mahal na katawan at dugo ni Jesus sa anyo ng tinapay at alak na inihahain sa misa. Aha! Ito pala ay isang pagpapaalala. Tama ka nga dyan, Matthew. Ang ikatlong sakramento ay ang sakramento ng pagkukumpil. Ang sakramento ng pagkukumpil ay nagbibigay sa atin ng tanging biyaya ng Espiritu Santo upang pagtibayin ang pananampalatayang Kristyanismo na tinanggap natin sa binyag. Ito pala ay nagpapatibay sa ating pananampalatayang Kristiyano. Tama ka nga, Matthew. Ang ikaapat na sakramento ay ang sakramento ng pagkukumpisal. Ang sakramento ng pagkukumpisal ay pinatatawad tayo sa mga kasalanang ginawa natin matapos tayo binyagan. Sa aking pagkakaalam, ang sakramento ng pagkumpisal ay isa dapat sa isang beses sa isang linggo o di kaya ay isang beses sa isang buwan nang sa gayon ay ang mga maliliit na pagkakasala ay hindi lumala o mapunta sa tinatawag na eutarsia. Father, paano kung may magkakasakit o yung mga taong malapit nang mamatay? Iyon po bang may taning na ang buhay? May sakramento po ba para sa kanila? Oo naman, Matthew. At ang tawag sa sakramentong iyon ay ang pagpapain ng langis sa taong may sakit o may taning na ang buhay. Ang sakramentong ito ay nagpapakita o nagpapahayag ng kagustuhan at pagnanais ng simbahan na pangalagaan ang kanyang mga miyembro na matatanda na at may sakit. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis sa noo ng taong may sakit. Aha, sa pagkakaalala ko, noong bago pa mamatay, yung lolo ko ay nagpadala sina Mami at Daddy at ilan naming mga kamag-anak ng pari doon sa ospital at pinahiran ang noo ng lolo ko ng langis. Father, paano po kung may yung pari at saka yung mga obispo, mayroon din po ba ang sakramento para sa kanila? Nako, magandang tanong yan, Matthew. Oo naman, syempre, mayroong sakramento para sa aming mga pinuno ng simbahan at ang tawag doon ay ang sakramento ng banal na mga utos. Nagpapakita ito ng kagustuhan ng Panginoon na ang kanyang pamilya ay mapangalagaan at mapagsilbihan ng mga pinuno kagaya ng mga pari, obispo at iba pa. Ang sakramentong ito ay isang bokasyon. Father, paano naman po yung may asawa na o iyon pong may planong mag-asawa at magpakasal sa hinaharap? Pwede po ba sila sa sakramento ng banal na utos? Mayroong sakramento para sa mga taong may balak magpakasal at magkaroon ng asawa. Ang sakramentong tinutukoy ko ay ang matrimonyo o ang pag-aasawa. Sinisimbolo nito ang pag-ibig na pinagsasaluhan ng mag-asawa gaya ng mami at daddy mo. Gaya ng sakramento ng banal na mga utos, ang matrimonyo o pag-aasawa ay isa ring bukasyon. Kaming mga pari, obispo at iba pang pinuno ng simbahan ay hindi makakaranas nito kasi iba yung tawag o bukasyon namin sa buhay. Baka ikaw, maaari mong maranasan ito paglaki mo at gusto mong magkaroon ng pamilya at asawang mag-aalaga sa iyo. O baka di natin alam, magiging pari ka rin, kagaya ko, di ba? Hindi pa natin alam, Matthew, kasi bata ka pa at malayo pang mangyari yon. Basta, ang sa akin lang, makinig ka sa kung anong sasabihin sa iyo ng Panginoon. Makinig ka sa tawag niya kasi alam naman nating siya lang ang nakakaalam at ang may hawak ng lahat. Oh, kaya na, nasagot ko na ang lahat ng tanong mo. May tanong ka pa ba? Wala na po, Father. Naintindihan ko na po ang lahat tungkol sa 7 sakramento at handang-handa na ako gawin ang aking takdang aralin tungkol dito. At sigurado makakasagot na ako sa klase nito. Maraming salamat po talaga, Father, ha. Ang laki po talaga na naitutulong niyo sa akin. Buti na lang sa inyo ako pumunta at hindi sa computer. At bakit naman? Sa tingin ko, mas madali ka makakakuha ng mga sagot sa internet, di ba? Nako, baka di ako makatapos yung assignment ko, Father, nang dahil sa kalalaro ko sa computer.
Nako, ikaw talagang bata ka. Natutuwa naman ako at marami kang natutuhan sa akin. O sige na, gawin mo na ang assignment mo at baka medyo umaba na ang napag-usapan natin. Basta kung meron ka pang tanong tungkol dyan, punta ka lang ulit dito ha. Opo, Father, sige, alis na po ako at baka hinahanap na po ako ni Mami at Daddy. Maraming salamat po ulit. Wala nga naman, Matthew. Mag-ingat ka anak ha. Paalam. Opo, paalam din po.